Nehemiah chapter 6. Nehemiah chapter 6, ganito po ang sabi ng Bible, Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded a wall and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it, and come down to you? Yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay sesentro po sa idea po nung mismong sinabi po ni Nehemiah. Sa mga nakarinig po ng message, dito po sa passage na ito, huwag niyo pong isipin na the same message ang mapapakinggan niyo. No. Meron po akong message na naisibigay using this same text. Ito rin pong teksto na ito. At ang ating pong sesentruhan ay ang patungkol po sa dakilang gawain. Okay, this is about the truth, about the work of God, about the ministry, and the title of our message, Because the ministry is great. Because the ministry is great. Ang idea po, mga kapatid, ng great ay hindi lang ang kalakihan nito. Ang idea po ng salitang great ay ang kahalagahan nito. Yes, opo. Sa Bible po kasi, ginamit po yung salitang great sa idea po na ang binibigyan pansin is the vastness. Ano po? Yung pong kalakihan, yung sukat. Pero dito po, ang ating bibigyang pansin ay ang value, ang kadakilaan, ang halaga ng gawain ng Panginoon. We can feel that in the statement of Nehemiah. Sabi niya, I am doing a great work. Kumbaga, sa idea po, ako ay gumagawa ng mahalagang gawain. Yes. At ito po ang isang dapat matutunan ng mga tunay na nasa Diyos, mga tunay na mananampalataya. Siguro po sa introduction, maganda lang pong mapaalalahanan po tayo na ito pong leadership ni Nehemiah at ang book ni Nehemiah ay nakasentro po doon sa rebuilding of the broken wall. Alam po natin yung naranasan nila. Sila po, ang bayan ng Diyos ay nadalang bihag sa hindi ho maiksing panahon. Medyo talagang mahabang panahon ng pagkadalang bihag ang kanila pong naranasan. At dito po sa ating naging pag-aaral, sa kasaysayan po ng bayan ng Panginoon, after that long captivity, nangyari po na may mga taong tinawag ang Diyos at itinalaga ang Panginoon, ginamit ang Panginoon upang sila po ay makapanumbalik. At meron pong mga prominent leaders na tayo po ay natutunan. At iyan po ay walang iba kundi si Zerubbabel na nanguna po para sa rebuilding of the temple at si Ezra naman po para sa restoration ng worship. Tungkol po sa spiritual life ng bayan po ng Panginoon. So, ginamit po si Zerubbabel for the rebuilding of the temple. Pinangunahan po niya ang bayan at ganoon din naman po si Ezra, ginamit naman po to restore ang kanila pong spiritual life, yung kanila pong worship, mga kapatid. Okay? So, kaya po, napakaganda na may idea po tayong ganyan. At dito po, sa lumalabas na pangatlong batch po, ito pong si Nehemiah sa usapang panunumbalik, mga kapatid, ang kanya pong naging sentro ay ang patungkol sa rebuilding of the wall. The rebuilding of the wall. Kasi nga po sa chapter 1, maliwanag po sa Nehemiah chapter 1 na mula po kay Hanani at sa ilang mga kapatiran na iparating po kay Nehemiah ang balita na talagang tupok ng apoy ang gates at bagsak po ang wall, mga kapatid. Sign of weakness po yan. So ito po ay nagpapakita ng labis at lubos na kahinaan po nila. So sa katotohanan po, nakakaawa ang kalagayan po ng bayan. Sabi, yung mga naiwan sa captivity, sila po ay nasa matindi, suffering and in great reproach. Yun po yung kanilang katayuan. Na kung saan, ito po yung nakamove kay Nehemiah to lead them.
At yan po'y maliwanag sa mga preceding chapters, ano po. At nung sila po'y gumagawa na nga po at nagpasimula na, kasi nagkaisa na po ang bayan, nagtulong-tulong po sila, doon sa kalagayan na yon, ito pong chapter 6, nagpakita sa atin na may mga distractions, may mga attempt na kung saan ang intention is to discourage them and for the work of God to cease and for the work of God to stop. But it is good, mga kapatid. Remember in my message, di ba? The work must continue. Do not let the work of God cease. Yan po ang sinentruhan ko. But this time, gusto ko po, mga kapatid, na bigyang pansin po sa inyo, yung pong statement po nitong si Nehemiah, na nung siya po ay pinabababa, nung siya po ay ginagambala, nung siya po, mga kapatid, ay makikita nating inaatake ng kalaban, isa lang po ang nakapik sa isip po niya at sa puso niya. Ano po yun? For the work of God not to cease. Bakit po? Bakit po ayaw ni Nehemiah na matigil ang gawain? Ito pong quality na ito at ang karakteristik na ito ay maganda pong ating tingnan, pansinin, sapagkat sa totoo lang, bilang mga Kristiyano, dapat ganito rin po tayo. Okay? So sa lahat ng attempts na ginawa po sa kanya, Nehemiah became very consistent sa kanya pong answer, sa kanya pong sagot, sa kanya pong stand. Makikita nyo na ipinakikita po dito yung kanyang focus, yung kanyang firmness, at yung kanyang faithfulness. Okay? It is very obvious na makita po natin the focus of Nehemiah, the firmness of Nehemiah, and the faithfulness of Nehemiah. So, yun po ay dahil sa maliwanag na naging sagot po niya na sa lahat ng panggagambala, sa lahat ng mga attempts na ginawa upang siya po ay patigilin, upang siya po ay pababain, malinaw po na ang sagot niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Dito po, ang gusto kong pansinin po sa ninyo, gusto ko po mapansin po natin, nung sinabi po niyang I cannot come down, nung kanyang ipinunto, bakit kailangang matigil ang gawain, 'di ba? Dahil iiwanan ko to para sa inyo. So, itong lahat ng ito, nakatungtong po yan sa napakaganda at tamang pananaw. Ano po yun? Yung pananaw that the work is great. Kasi ang sabi po niya, I am doing a great work. I remember King Solomon, bagamat sabi ko po sa inyo, mapagsasama po natin sa concept ng salitang great, yung kalakihan at kadakilaan. Yung kadakilaan at kahalagahan. Okay? Magandang mapansin po natin yan. Doon po sa 1 Chronicles chapter 29, verse number 1, nung si David, gusto po niyang ma-encourage ang bayan para po sa pagtatayo naman ng bahay ng Panginoon. Tingnan niyo po, dito po, bigyan natin ng masasabi nating emphasis. Si Nehemiah po sa usaping pagtatayo ng broken wall. Ito naman pong si David sa usapan ng pagtatayo ng bahay ng Panginoon. So, both are related and connected sa Diyos po, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po pwedeng ang usapan ng pagtatayong ito ay atin pong iugnay sa usapan ng hindi lang po bahay ng Panginoon, kundi bagay ng Panginoon. Ang ibig sabihin, things that are related to God. Diba? Kasi lahat ng bagay, makikita mo na nagiging mahalaga sapagkat nakaugnay sa Diyos. Okay? Ang gawain po, basta gawain lang, normal po yan, regular po yan. Pero kapag sinabi nyo na at inugnay nyo na po ang Diyos, gawain ng Diyos, aba, hindi mo natitingnang ordinary po yan. Okay? Nakukuha nyo po yung ating pinakakaisipan na nais pong ipunto. Everything in this life, kapag nakaugnay sa Diyos, ibang usapan yan. Sapagkat ang nagpapaging mahalaga at ang nagpapaging dakila sa mga bagay-bagay ay ang kaugnayan nito sa Diyos. So, ang pinag-uusapan natin, pagtatayo ng nasirang kuta, mga kapatid. Okay? The rebuilding of the broken wall. At ang ating pong sentro dito is about yung bayan po ng Panginoon. So kay King David naman, na kung saan si Solomon ang napili para manguna, ang itatayo naman bahay ng Panginoon. And the point that I would like to emphasize to you this morning is that nung sinabi po ni King Solomon
Furthermore, David the king said, nung sinabi po ni David, ang sabi niya, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon, my son, whom alone God is chosen, is yet young and tender, and the work is great. Tingnan niyo po, nung sinabi po niyang, and the work is great, kung titingnan niyo po ang concept, napakalaki, napakatindi ng gagawin, ng gawain. So, yun po. And the work is great. Tas ang kasunod po ng kanyang statement, for the palace is not for man, but for the Lord God. Kaya, in a way, makikita niyo po that one of the concept na gusto niyang i-point out, dakila ito hindi lang sa laki ng trabahong ito, hindi lamang po sa tindi ng gawain, kundi yung halaga ng gawain. So doon ko po gustong i-lead ang bawat isa sa ating pong pag-uusap ngayon. Because very consistent as what I've mentioned to you, that in spite of the fact that many are trying to disturb them, to bother them in what they are doing for God, here is Nehemiah in his clear response na ang sabi niya, I am doing a great work. How about you this morning? Kung ang pag-uusapan yung church natin, alam niyo po ba na iyan ay gawain ng Diyos? Kinukonsider po ba nating dakila po yan? Kinukonsider po ba nating mahalaga yan? And then, yung mga ministries, mga kapatid, gawain po ng Diyos yan. So, ito po ay dapat tingnan po natin na dakilang gawain. So, kaya ngayon po, having that in mind, ibig sabihin, after emphasizing to you that the work is great, dahil sa Panginoon nga po yan, ngayon, ang bibigyang pansin po natin sa ating pag-uusap ngayon, ano-ano po ang dapat sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga nasa Diyos. Kaya kung kayo po'y members ng Baptist Church na kinabibilangan ninyo, nawa ito po ay makapag-contribute ng masasabi nating magandang kaisipan sa usapan ng ministeryo. Mga kapatid, mga minamahal, and in the story of Nehemiah, makikita po natin ang ating mga puntos na ito. Okay? Because the ministry is great, and the reason why we consider ministry great, it is because of God. So mga kapatid, for me, ang magandang ating pong mabigyang pansin at ating pong mapag-aralan, let us always think and look for the ministry. Dapat ang isa sa lagi nating iniisip at laging tinitingnan ay ang ministeryo. Hindi po pwede na palalabasin nating mahalaga ang isang bagay na wala sa isip natin. Hindi po kailanman mapagtatagpo na palalabasin mong mahalaga sa iyong isang bagay na wala kang atensyon dito. So what I would like to say this morning is that if you really believe that the ministry is great, we better think and look for the ministry. Dapat po naiisip natin ang gawain. Yes, sa anumang mga konsiderasyon po natin, sa anumang desisyon po natin, mga kapatid, mga minamahal, kung totoo sa iyo that the ministry is great, nakatulad po ng pananaw, meron po si Nehemiah, I am doing a great work. Ang isip niya, ang atensyon niya, nasa gawain ng Panginoon, kaya para sa kanya, hindi ako dapat pastorbo. Minsan po kung ano-anong umaagaw ng isipan natin. Actually, isa po yan sa naging puntos ko sa mensahe. Hindi po ba? That the work of God must continue. Ibig sabihin, do not let the work cease. May mga distractions po Sa mga bagay sa mundong ito, sa dami ng iniisip mo, kasama ba sa iniisip mo ang ministry? Pag ikaw ba ay merong mga bagay na pinapahalagahan, ang tanong, isa ba sa nasa isip mong mahalaga ay ang ministeryo? Mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y Kristiyano, sa usapang gawain ng Diyos, we cannot expect the unbelievers to think, to look for the ministry. Hindi nyo po aasahan na ang hindi mananampalataya, sila po ang titingin, sila po ang mag-iisip para sa ministeryo. Kaya mga kapatid, sa isang gawain po, napakaganda na meron pong mga Kristiyano na kasama sa kanilang iniisip ang gawain ng Panginoon. Kasama sa kanilang mga tinitingnan ay ang gawain ng Panginoon. Hindi yung isa ka pa sa nagpapabaya, isa ka pa sa nagpapakita na parang walang halaga, parang walang kwenta po ang gawain.
Mga Kristiyano, maliwanag po that in the example of Nehemiah, the reason why wala siyang plano kahit kailan na bababa at iiwanan ang ministeryo sapagkat sa isip niya, mahalaga ang ministeryo at marapat lang na sa iniisip niya kasama ang ministeryo at dapat bantayan, tingnan ang ministeryo. Kaya kung naniniwala ka na ang ginagawa mo ay gawain ng Panginoon, kung naniniwala ka na ang gawain kinabibilangan mo ay gawain ng Panginoon, sana kasama po yan sa iniisip natin. By the way, kasi-celebrate lang po ng anniversary ng Victory Fundamental Baptist Church. At ang isa po sa naibigay kong challenge sa kanila, kung paano po na kung tutuusin, sila po ay nakapagtayo ng building. Of course, kamay ng Diyos po yan. But we cannot deny the fact that in the human side, it is because of the heart of the members of Victory Fundamental Baptist Church. Yung marami po sa kanila. Alam nyo, sa mundong ito, marami tayong isipin, di po ba? Marami tayong isipin. Pag-aaral ng anak natin, di po ba? Yung bayarin, yung mga bills po natin, mga kapatid, mga payables po natin, mga pangarap natin. Marami pong bagay na po pwedeng isipin tayo sa buhay na ito. Pero paalala, Kristiyano ka. At dahil Kristiyano ka, isa ka sa iniisip ng Diyos na mag-iisip para sa gawain po niya. So para maitayo po ang building ng Victory Fundamental Baptist Church, ito po'y pagpapakita lang na meron pong mga mananampalataya na may isip at pagtingin sa gawain po ng Panginoon. How about you this morning? Kung titingnan po natin ang mga pastor po natin, manggagawa po ng Diyos yan. Kasama po ba sa iniisip natin ang manggagawa ng Panginoon? Yung mga workers natin, kasama po ba sa iniisip natin ang mga workers ng Panginoon? Yung pong mga ministries ng church, katulad po halimbawa ng mga pagtuturo sa mga bata, yung maraming ministries pa ng church po natin. Diba? Sa consideration mo, sinasabi mo, Kristiyano ka, gaano kahalaga sa iyo ang gawain? Mga kapatid, mga minamahal, if it is true to you, if you are really sincere, na ang pagtanaw mo sa gawain ay dakila, ito ay mahalaga, hindi ba dapat tinitingnan natin? Di ba dapat iniisip natin ang ministeryo? Huwag niyo pong hayaan ang pastor lang ang nag-iisip para sa gawain. Huwag niyo pong hayaan na ang mga manggagawa lamang, kung may pastoral staff kayo, kung may preachers kayo, huwag nating hayaang iilan. Ang lahat ng mga Kristiyano dapat may isip at pagtingin, may pag-iisip at pagtingin sa ministeryo. Mga kapatid, the message that I am sharing right now is the message that I believe very helpful sa mga ministeryo sapagkat sabi ko nga, hindi nyo maaasahan na ang unbeliever ang mag-iisip para sa kapakanan ng gawain. We cannot expect the unbeliever to look for the ministry. Ako at ikaw ang dapat mag-isip para sa ministeryo. Ako po at ikaw ang dapat tumingin sa gawain ng Panginoon. Okay? Let us think and look for the ministry. Because the ministry is great. Isipin natin at tingnan natin ang ministeryo. Amen po ba? Okay. Pangalawa po, kung ang number one natin is let us think and look for the ministry. Ang pangalawa naman po natin, let us truly love the ministry. Mahalin po natin ang totoo ang gawain ng Panginoon. Ito po'y medyo, please fasten your seatbelt. Medyo ito po ay matapang na pahayag. Mga kapatid, huwag niyo pong palalabasin na mahal niyo ang isang bagay na wala sa isip niyo, hindi kasama sa iniisip niyo. Huwag po nating paniwalain maging ang sarili natin na mahal natin ang gawain na easily pinababayaan natin to. 'Di ba? Hindi nga lang po pinababayaan, ang mabigat pa po sa marami, ipinagpapalit po natin ito. Alam niyo po ba kung bakit tayo na-save? Dahil sa ministeryo ng Panginoon. Ginamit ng Diyos ang church. Ginamit ng Diyos ang ministry para ako at ikaw ay masave. Ang tanong ko ngayon,
Dapat lang ba na pahalagahan mo ang ministry na kung tutusin, ginamit ng Panginoon sa iyo para masave ka? I believe you will agree with me that it is but right for us to love the ministry knowing that the Lord used the ministry para makarating sa atin ang ebanghelyo, para ma-sharean po tayo, para ma-witnessan po tayo, para ma-save po tayo. Okay? At sa takbo nyo ngayon, bilang mananampalataya, sa usaping pamilya po natin, 'di ba? How God is blessing our lives. Actually po, blessed po ako sa testimony ni Ate Lita nung kami po'y nagkaroon ng biglaang couples fellowship. Nagkaroon ng pagkakataon na sila pong mag-asawa ang pinatayo ni Pastor Poy para mag-share ng kanilang testimony. Actually po, bilang mag-asawa. But as you listen to her, makikita nyo po how she appreciated the ministry. Kasama pa nga po ang inyong pastor, ang inyong lingkod sa pinasasalamatan po nila. Okay? And it is very true na yung mag-asawang yan, grabe po ang pagmamahal sa ministry. Alam niyo po bang umuwi sila ng Naik Cavite, tapos ang kanila pong pagsamba every Wednesday, every Sunday morning, every Sunday afternoon, kompleto po yan sa pag-attend ng service. Imagine o, Naik Cavite. So napakalayo po noon para po sumamba sila sa Santa Mesa, mga kapatid. Opo. So yung Santa Mesa, lugar po yun. Hindi po namin tinitingnan Santa yung mesa. Ang ibig ko pong sabihin, mula po doon sa Naik Cavite, bumibiyahe po sila. And please take note, even Wednesday, midweek service po namin, halos kumpleto po ang attendance ng mag-asawa na yan. Pag inisip natin, bakit gano'n na lang? Bakit gano'n na lang katindi ang pagmamahal nila? Bakit ganun lang katindi ang effort nila? Why? Sapagkat tinitingnan nilang dakila ang gawain. Kasi pag tiningnan mong mahalaga, mamahalin mo. Kapag tiningnan mo na dakila, mamahalin mo. At pag sinabi mong mamahalin mo, papahalagahan mo. Kaya para sa akin po, mga kapatid, in fact, hindi lang ang members ng church, kundi ako mismo can attest kung gaano nila kamahal ang ministry, sapagkat hindi lamang po ang mismong gawain, kundi pati mga manggagawa, mahal na mahal po nila. Kaya sa totoo lang po, mga kapatid, mga Kristiyano, napakaganda po na medyo once in a while, nag-i-evaluate tayo eh. Yung bang talagang tinitingnan natin, yung para tayo mismo makita kung gaano talaga katotoo tayo sa usapan ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. Tandaan niyo po ho, huwag niyong paniwalain na mahalaga sa inyo ang gawain kung pinababayaan po natin. Huwag po nating dayain at paniwalain ang sarili natin na mahal natin ang ministry, na ang dali-dali ipinagpapalit natin. Mga kapatid, kapag ka ang isang bagay ay totoong mahalaga sa iyo, naniniwala po ako na hindi mo basta pababayaan. Lagi mong titingnan yan. Laging nasa isip mo yan. Okay? At hindi mo ipagpapalit yan. Hindi mo basta iiwanan yan. Mga kapatid, dahil sa malalim na pagmamahal ni Nehemiah, una sa Diyos, pangalawa, doon sa pagtatayo ng wall, mga kapatid, ito po, kaya siya naging dedicated and committed, kaya hindi niyo po siya madidisturbo, hindi po siya mapapanghihinaan ng loob, at hindi po niya iiwanan ito, hindi po siya bababa because mahal po niya ang ministeryo. Kaya importante po na ang pagtingin nating dakila sa gawain ng Panginoon ay dapat mag-lead sa atin to always think and to look for the ministry and to truly love the ministry. Gaano nating kamahal ang gawain? Gaano kahalaga sa atin ang gawain? Sabi ko nga, mag-usap tayo sa specific ministry. Nung ikaw ay sumali sa choir, ang tanong, ano ba talaga motibo mo? Ano ba ang motibasyon mo kung bakit ka sumali sa choir? Kasi mahal ko po ang Panginoon, gusto ko pong magamit ang talent ko para sa Kanya. Well, that is great, that is good. That if the reason why you join in the choir because you love the Lord and because of that you want to dedicate your ministry to God, okay, pero ang tanong, hanggang kailan ka dyan? Susunod na tanong, nahandyan ka pa ba? Nahandyan ka pa ba sa ministeryo na pinaglagyan ng Panginoon sa iyo?
Mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong magturo ng kung sino-sino sapagkat sa una pa lang, kung malinaw na sa atin na ang ating pong ginagawa ay gawain ng Panginoon, marapat na yakapin natin ito, marapat na mahalin po natin to, marapat na tingnan po natin to, marapat na pahalagahan po natin to, mahalaga na tayo po ay manindigan para po dito. Di ba? Yun ang pagmamahal eh. Ang pagmamahal, pinaninindigan mga kapatid. Yes, napaka-importante po. Kaya nga sabi ko, very impressive eh. Very admirable po talaga eh. The kind of heart na meron po si Nehemiah. Alam po natin, sa pasimula pa lang, kung sarili lang po niya iintindihin niya, areglado na po yan. Kaya nga nililiwanag natin sa mga miyembro eh. Mga members, yun pa lang po maisip nyo na ang mga pastor, kung sarili lang po ang inisip niyan, hindi po basta susuko yan, hindi po basta magbibigay at alay ng buhay yan, mag-aalay ng buhay yan. Pero dahil tinawag ng Diyos, mga kapatid, sumunod sa tawag ng Diyos. At ang reason kung bakit mula sa pasimula pa lang, if ever man that you are supporting your pastor now, let me tell you this, that hindi po nagsimula ang gawain na nakasuporta po kaagad kayo sa Kanya. When the ministry started, hindi po biro ang mga sacrifices, hindi po biro ang mga sufferings, mga kapatid, and even struggles. Pero yung mga pastor na palibasa, mahal ang gawain ng Diyos, mga kapatid, nagstay lang. Hindi po bumaba. So, ang isang malungkot na tanawin po sa church, ang mga mananampalataya po, matapos ma-challenge, matapos matuto, na talagang ang gawain ay gawain ng Panginoon. And then, nung sila po'y nagpasimula sa gawain, makikita nyo po na ang motibasyon mahahayag. Na kapag ka po tayo nag-serve, na ang talagang dahilan kung bakit tayo nasa ministry is our love for the ministry. Of course, yung pag-ibig natin sa Diyos, kaya natin minahal ang ministry. Pero kung totoong pagmamahal yan, hindi easily iiwanan mo yan. Kaya nga sabi ko po, kahit yung pag-attend sa church, lagi niyong tatandaan, hindi tayo umaattend para magpakitang tao. Hindi tayo umaattend para purihin ng tao. Hindi tayo umaattend para magmalaki sa tao. Umaattend po tayo dahil una, ang paniniwala natin, gawain po ng Diyos yan, at ang mananampalataya, hindi dapat pinababayaan ang gawain ng Panginoon. So let us think and look for the ministry. Let us truly love the ministry. Mahalin natin ng totoo ang ministeryo, mga kapatid. Kaya nga 'di ba, minsan mamamangha kayo. Yung pong ilan, hindi naman po sila pero apektado na bakit ganun kalaki binigay niya? Bakit ganun kalaki yung nagpa-practice ng first fruits? Bakit ganun kalaki first fruits niya? Bakit ganun kalaki yung sinishare niya sa campaign? Ito naman, magamit ko lang pong example sa inyo. Kasi talagang may mga tao tayo sa church na walang panghihinayang. Kahit gaano kalaki ang gastos, gagastos po. Bakit? Una, ang dahilan, mahalaga sa kanila yung tingin nila sa ginagastosan. Ang mabigat po niyan, halimbawa lang po sa Victory Fundamental Baptist Church, ang mabigat po niyan, nagsakripisyo po ang marami, tapos ikaw hindi ka man lang nabilang sa naging bahagi para doon sa naging celebration. Diba? Kanya-kanya na pong sakripisyo ang mga miyembro para sa ikagaganda ng anniversary dahil pasasalamat sa Diyos to at pahayag ng pagmamahal sa Diyos to. Ang mabigat po niyan, mga kapatid, may mga members tayo na yung iba nga po hindi lang nagpamigay ng bigas hindi lang po nag-commit kundi in fact meron tayong kapatid, pinatahin pa po kami ng barong ni Pastor Ronald. Blessing po yun. Kasi ang usapan talaga, pagmamahal. Kasi kung ang magiging sentro mo talaga ay yung bahagi ng tao, sa totoo lang po, ang daming bagay sa buhay na nakakawalang gana kung tao ang pag-uusapan natin. Pero sabi ko, the reason why, in spite of the many struggles, the reason why, in spite of the many attacks of the devil, we are staying, we are embracing the ministry because we really love the ministry. So let us truly love the ministry. Mahalin natin ng totoo ang ministeryo. Pagka mahal mo ang gawain ng Diyos, hindi ka mang-iisa. Diba? Ayan, nakalusot ako. May mga contribution sa church, nakalusot ako. May mga bigayan sa church, nakalusot ako. Saan ka nakalusot? Diba? Saan ka nakalusot?
Ang tingin mo ba, mga kapatid, pag ang pinag-uusapan, mga bagay na pagbibigay para sa Diyos at sa gawain ng Diyos, maging sa manggagawa ng Diyos, ang talagang tingin mo ba, dapat makalusot ka dyan? Dapat hindi ka sasama dyan? Mga kapatid, kung mahal natin ang ministry, kaya nga, yun ang dahilan. Pansinin niyo po, sa leadership po ng inyong lingkod, members ng Living Water Baptist Church, ni minsan ba, nakita niyo po ba na ang pastor po ninyo ay gumamit ng pang-iisa sa miyembro? Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, hindi nga tayo kailanman nag-practice ng mga sapilitang pagbibigay. Talagang tayo po ang lagi. Kasi ang paniniwala natin, ang pagbibigay dapat bunsod ng pag-ibig, hindi ng pamimilit. May mga pastor kasi, ang estilo po, mga kapatid, ay ang puwersahin ang mga miyembro o on the spot ang mga miyembro. That is not right. Kasi ang tinuturo nga natin sa Bible, cheerful giving na dapat yung tao magkaroon ng malayang pagpapasya. Kaya dapat ang tao naman, ang mananampalataya, matuto na kaya ka dapat magbigay, hindi dahil pinipilit ka at wag mo nang hintayin pilitin ka. Kasi kung talagang ikaw may pag-ibig sa gawain ng Diyos, tandaan nyo po, kusang bubukal yan. Wala kayong makikita na nanligaw, na diniktahan kaya nakaisip na magbigay. Matik po yan. Matik yan, mga kapatid. Kaya nga tayo po sa church, ang practice natin, ipinakikita natin ang need, ipinakikita natin ang sitwasyon. Ngayon, yung mga may pag-ibig sa gawain ng Diyos, yung mga nag-iisip at may atensyon sa gawain ng Diyos, sila'y nag-i-involve ng sarili nila. May mga tatahi-tahimik lang tayong mga miyembro sa church. Kasi dalawang po yan May mga talagang known at talagang medyo exposed, hayag na nakikita natin na nakayakap talaga sa ministry, nakasuporta sa ministry. Pero wag nating ikaila. May mga miyembro tayo, tahimik lang. Pero sa lahat ng bigayan, nandyan sila. Ako, alam ko po yan Sa church natin, sa Living Water, alam ko po yung hindi man exposed, may mga members tayo na wala tayong mga bigayan, wala tayong mga inia-accomplish na project sa church na talagang hindi siya kasama. Simple lang pero laging kasama, mga kapatid. Kasi ang usapan nga po dyan, pagmamahal. Kasi ang pagmamahal na pagtitibayan sa pagpapahalaga, wag mong palabasing mahal mo yung hindi mo minamahalaga. Importante sa iyo dapat pagmahal mo. Kaya ang ministry, dahil mahal mo, importante sa iyo. At dahil importante sa iyo, yan po ay ating niyayakap, mga kapatid. So, una po, let us think and look for the ministry. Number 2, let us truly love the ministry. Wala kayong ibang dapat dahilan kung bakit kayo nasa ministry, kundi dahil mahal niyo po ang Diyos. Opo, mga kapatid. Importante po yun na talagang pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, hindi na kailangan ang pilitan, hindi na kailangan ang mga kung ano-ano pang diskarte. Ang isang taong nagmamahal, kusang nakakaisip. Si Ma'am Maris nyo, dahil mahal ko po, hindi niya ako kailangan diktahan ng kung ano yung gagawin ko sa kanya. So kaya natatats po siya kapag kusang naiisip po natin bilang nagmamahal. Tama po? So sa gawain ng Diyos, ganun po. Yung iba nga po may idea na, mag-anniversary tayo magtutulungan tayo para po, syempre magpapakain po tayo, Thanksgiving natin sa Panginoon yan. Tapos, miyembro ka, tatakasan mo, hindi ka magbibigay. Ang tanong, akala mo ba nakalamang ka sa iba? Hindi. Pinakita mo lang na hindi ganun kahalaga sa iyo ang gawain ng Panginoon. Kasi kung talagang mahal mo ang gawain ng Panginoon, iisipin mo yan. So, last, mga kapatid, bumabawi po ako. Una, let us think and look for the ministry. Yung iba, nung binasa yung passage, kala siguro, the same message ang maririnig. Mali po, ang yaman-yaman ng salita ng Diyos Diba? Kung mag-decide ka o nag-decide ka na nag-live ka na dahil kala mo, the same message lang ang maririnig mo, dilugi ka. Di po ba? Mga kapatid, di ba, kung may nag-leave dahil ang akala nila, the same message yung mapapakinggan nila, di ba, lugi po sila? Di ba? Advantage po natin, nagstay po tayo, nakinig po tayo. Bakit? Salita ng Diyos to Pagka may kaugnayan sa Diyos, mahal natin, salita ng Diyos yan. Sabi ko nga po, yung kanta, yun at yun din naman ang naririnig natin. Mga special number, yun at yun din naman ang naririnig natin. Nauulit lang ang kanta. Di ba? Kaya kahit nga ang mensahe, kahit nga po paulit-ulitin
Pero ito, alam nyo, dapat i-message ko sa conference ito. Ngayon, hindi ko na ma-message basta-basta kasi na-share ko po sa inyo dahil sobrang miss na miss ko po kayo. At hindi ko po akalaing magkakaroon ako ng pagkakataon ngayon para makapag-share dahil nga po yung sitwasyon ko, hindi po magaan, mga kapatid. Hindi po madali itong ginagawa ng inyong lingkod. Pero bakit ko ginagawa? Siyempre po, mahal ko po yung gawain ng Panginoon Kala nyo ba, iniwanan ko ang Victory Fundamental Baptist Church? Hindi. Nilagyan ko nga po sila ng mga, nung masasabi po nating tiyak na makakayakap sa kanila habang yakap-yakap ko pa rin po sila. Tulungan po ang ministeryo. Kaya hindi po kami magkakaiwanan ng Pastor Ronald at ng Victory mismo sapagkat mahal po kayo. Hindi po tayo nagtalaga dahil ang gusto ko iwanan kayo. Hindi po. Gusto ko maalagaan po kayo. Kaya nagtalaga po ako ng napakasipag naman na pastor sa gawain ng Panginoon. Diba? Yan po ang realist evangelist, mga kapatid. Realist evangelist. Dahil kahit sa realist, talagang ang sipag na nag-i-evangelize yan. Shout out po kay Pastor Ronald David at kay Ma'am Annie David sa buong pamilya po. Okay? So, kaya heto po ako. Diba? Sa palagay nyo po, nandito ako sa conference. Magpapa-easy-easy po ba ako dito? Diba? Siyempre po, magpipreach po ako. Alam nyo po bang pagkatapos nito, pag-uwi ko, preparasyon naman para po sa biga naman po tayo. Pagkatapos po sa bigan, puro kasala na po tayo, mga kapatid. Ang lalayo po ng mga destinasyon Nandito ako sa Lanao ngayon, pupunta ako ng bigan, tapos pagkagaling ng bigan, pupunta po akong Mahayhay. Hindi pa pala, may mga Cavite pa po pala tayo. 4 na kasalan po yan, mga kapatid. So, Cavite, tapos Mahayhay, tapos sa Quezon. Imagine, hindi ka ba napapagod? Mga kapatid, alam niyo po ba na kahit anong pagod, daig po yan ang pagmamahal. Kapag ka ang ginagawa mo, mahalaga sa iyo. Pagka ang ginagawa mo, mahal mo, hindi mo napapansin. Hindi yung hindi ka napapagod, hindi mo napapansin ang pagod kasi nga ang nangingibabaw yung pagmamahal mo. So kaya mga kapatid, sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. I cannot come down. Bakit titigil ang gawain ng Diyos? Dahil iiwanan ko at uunahin ko kayo. That is basically the idea. Sarap pagka ganun. Bakit hindi ako a-attend? Napakahalaga nito. Kayong hindi ko iintindihin kasi mahalaga ang pag-attend. Lahat kapag ka para sa Diyos, papahalagahan mo. Let us think and look for the ministry. Let us truly love the ministry. Members, let us together labor for the ministry. Amen? Let us together labor for the ministry. Mga kapatid, nung si Nehemiah po, na-encourage na niya yung mga tao, lalo siyang ginanahan Kasi sa totoo lang, mahirapan ng pastor kapag kasya lang. Mahirapan ng leader kapag kasya lang. Mga kapatid, alam po ba ninyo na nung kanyang na-win yung mga tao? Kasi sabi niya, di ba? Ang bait-bait ng Diyos, ang ganda ng ginawa ng Panginoon, napakabuti ng kamay ng Diyos, pati hari, binigyan pa tayo endorsement letter, kaya halika na, itayo na natin ang broken wall. Anong sabi ng mga tao? And they said, let us rise up and build. Naku, nagsama-sama na po sila. Yan po, mga kapatid, ang dapat makita. Yan ang dapat senaryo po sa church, na talagang together, laboring for the Lord, laboring for the ministry. Ang ministry, mahirap talaga yan. Pero lalong mahirap yan kung gagawin ng nag-iisa. Pero ang ministry, pagkasama-sama po, mga kapatid, pagkatulong-tulong, and that is the will of God. Tulong-tulong po tayo sa gawain. Hindi po superman ang pastor. Hindi po kaya ng pastor mag-isa ang gawain. Yan nga po ang reason kung bakit ako, ang isa sa lagi ko pong ekspresyon, ay ang pasasalamat sa mga members na mapagmahal sa Diyos, na nakikita sa pagmamahal sa ministeryo, na nagiging kabalikat mo, nagiging katulong mo. Ang living
water. Kaya po yan, mga kapatid, nagpapatuloy. Hindi dahil sa magaling ang pastor. In fact, maraming pagkakataon hindi kami magkakasama. Pero kaya po nangyayari na naitataguyod po ang gawain, hindi lamang po dahil kay PNG. Mga kapatid, ang dami po nakasama kaisa. Mga nahandyan at aktibo sa choir, nahandyan at aktibo sa music ministry, nahandyan at aktibo sa SWAT, Soul Winning Action Team, nahandyan at aktibo sa Ladies Fellowship, nahandyan at aktibo sa Men's Fellowship, nahandyan at aktibo sa pagtuturo, handyan at aktibo sa pag-aalaga ng mga bata. Ang dami po na nagtutulong-tulong. So let us together labor for the ministry. Because the ministry is great. Sabi ko nga, malaki po yan. Hindi kayang mag-isa ng pastor yan. At mahalaga yan. Kaya dapat hindi natin mapabayaan. Yakap-yakap tayo na yayakap sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Yes. Alam niyo, maganda sa storya po ni Nehemiah, they rebuilt the wall. Naitayo po nila. Muli nilang naitayo yung wall. Why? Because they are together. They are together. Hindi naman po magtatagumpay ang mga gawain natin nang hindi tayo magsasama-sama eh. Mga kapatid, dinisenyo ng Diyos, tulong-tulong po tayo. Let us work together. Because we are laborers together with God. So it is but right for us to be together in laboring for the ministry. Hindi dinisenyo ng Diyos ang ministry na isa lang ang tatrabaho. Tulong-tulong talaga tayo. Kaya nga sabi ko po, ayan, shoutout na naman ako sa mga precious rubies nito eh. Alam niyo po ba, yung schedule lang ng special number ng precious rubies, encouragement na po sa ministry. Kasi sila may mga edad na, yan ang mas gusto kong sabihin, may mga edad na, pero tingnan niyo po kung gaano nagle-labor para sa gawain ng Panginoon. Siyempre, hindi naman po kakanta yan, nagpa-practice yan. At siyempre po, pagka nag-practice yan, medyo may mga edad na rin po yan kahit papano. Kasi majority sa kanila, lagpas 30 na po eh. Ang Precious Rubies po, lahat ng miyembro niyan, above 30 na po. Above 30? Di ang babata pa nila. At tandaan nyo po ito, kahit to 75 years old, above 30 pa rin po yan. So, yun po yung safe mga kapatid. Kaya kung kayo po, medyo may makikita kayo na ayaw nyo maging offending ang dating nyo, wag yung napakataas ka agad ng turing nyo. Tingin ko po, lagpas 40 na kayo. Naku, matutuwa pa sa'yo yan. Kung yan po 60 anyos na, sasabihin mo, lagpas 40 siya, medyo ang layo ng iyong, di ba? Hindi mo siya bubulahin. Yun po, safe yun. Magiging maingat kayo. Kasi, mahirap din po makatapat kayo na 60 anyos pa lang, sasabihin nyo na, may 70 na po ba kayo? Di ba nakaka-offend yun? Mga kapatid, balik po tayo. Because the ministry is great, we need to think and to look for the ministry. We should truly love the ministry and we should be together. Diba? Sama-sama tayo na magle-labor para sa ministry. Imagine niyo po, yung gawain na tumatayo kahit iilan pa lang ang nagtutulong-tulong. So imagine niyo po yan, kung lahat magtutulong-tulong. Diba? Kung ang bawat may gawain po. Mga kapatid, gumraduate na po tayo doon sa kapag kami usapin sa church, ikaw ang involved. Kapag kami problema sa church, ikaw ang involved. Pag kami mga issues, ikaw ang involved. Kapag kami kadiferensyahan, ikaw ang involved. Iwasan mo na yun. Let us be together. Let us work hard. Let us work together para sa ministry. Mga kapatid, mga minamahal, uulitin ko po. Ang pinaka-objective ng message ko ngayon ay para maunawaan ng lahat ng mga mananampalataya that the work is great. The work is great. Hindi ito sa tao. For the palace is not for man, but for the Lord God. Kaya naman kaming mga pastor, hindi namin hahayaan na yung mga tao po, parang ang laging iisipin kami. Gawain sa pangkalahatan. Gawain ng Panginoon. Pero syempre, pag inisip nyo po gawain ng Panginoon, kasama po yung mga manggagawa. Kasama po yan, for sure. So, everything that is related and connected to God, dapat pinapahalagahan, dapat minamahal. Tatlong bagay po ang itinuro ko sa inyo. Kung totoo kayo na ang pananaw nyo, ministry ng Panginoon yan, gawain ng Panginoon yan, if you really believe and 100% convinced that the ministry is important, that the ministry is great, ang dapat po, let us think and look for the ministry.
Isipin natin at tingnan natin ang gawain. Let us truly love the ministry. Totoong mahalin natin ang ministry. Let us together labor for the ministry. I hope na tayo po'y napagpalang muli sa ating pong naging pagsasama-sama dito po sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, I hope na ang Diyos ay nakakilos sa ating mga puso at dinala tayo ng message sa realization. Tulungan natin ang pastor. Tulungan natin ang mga manggagawa. Magsama-sama tayo sa ministry. Sana po ito'y nagpaalala sa atin na sa dami ng iniisip mo, sana isa sa unang iniisip mo kapakanan ng gawain ng Panginoon. At nawa, totoong mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po. Napakabuti mo po sa amin. Thank you so much for giving us the opportunity once again to hear and to study your precious words. Thank you for giving me enabling grace, Heavenly Father. Thank you for allowing me to minister to you through your people. Nawa, ang bawat isa po na nakinig ngayon ay napagpalang lubos. Kung ito po ay i-apply lang ng amin pong mga kapatiran sa usapang church, naniniwala ako na ang lahat ng gawain ay iinam, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng kaisipan, pananaw, pagmamahal, na katulad po ng meron si Nehemiah. Panginoon, may we always realize the importance of your ministry. Bless us, O Lord, and bless your people. Pagpalain mo po ang lahat ng may kaarawan, ang lahat ng nagsa-celebrate ng anniversary, at ang bawat masugid na taga-subaybay sa ministeryong ito. Thank you so much, Heavenly Father. Sa iyo po ang kalwalatian at lahat ng kapurihan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung na-bless nga po tayo, mga kapatid, so let us express to God our thanksgiving. Thank you, Lord, for the message. Praise God. At lahat ng natutuwa na nakabalik po tayo. Nako, kung ako po'y kay Converge aasa, maniwala po kayo. Ang hirap, 'di ba? Imagine, isang linggong mahigit na po. Kaya hindi po para sa kung ano paman. So, medyo gusto ko lang pong medyo mag-isip-isip po ang Converge sapagkat maraming tao ang umasa po dito sa ministeryong ito. Kaya kung kayo po'y na-bless, just express your heart and thank you for always encouraging me. Yung pong laging hinahanap nyo po na may Believer's Breakfast ba tayo? Hindi po ako negative doon. Positive po ako doon. Ibig sabihin mga kapatid, talagang nagiging pagpapala po sa inyo.